What's up mga kaasang? Welcome back to my channel. At ayun no, tapos na nga ang ating Christmas. At kamusta na kaya naging Christmas nyo? So napadaan ako dito sa Binyan. At yan, nagpipisahin ako dyan. Dahil yun nga, Pasko. At ngayon lang ako nakadaan ulit dahil namasko kami ng aking anak sa aking mga magulang. At yun, sulitin na natin ang araw na nandito ako dahil sisilipin na natin ang ating mga isda. Unang-una na itong ating mga AFR. Kung saan ay may nakikita na akong fry. Ayan guys, may nakikita na akong fry. Nakikita nyo ba? Hindi yung reflection, no? Kundi yung fry na yan, na binulugan ko na yan. So, ayun, positive guys. Dumadami na ulit yung ating mga AFR dito. O albino full red guppies. Ayan, na meron pa isa. So, ayun. Nandito yung mga danyos pa rin natin na iniisip ko. Teka lang, dami na nito. Ipat natin sa kabila. Ang dami na natin dito Hygrophilus sunset. Isa sa mga naging paborito kong plant. At meron ditong snail na wow, grabe na ito. Ang laki nitong pond snail na ito, nabusog na busog. Ano to? Parang may kakaibang dumi dito. Parang may daga ah. So yun, bala ko nga kunin itong ating mga danyos dito para lagyan niya ng mga guppies. Pero dahil wala pa akong masyadong guppies ngayon at konti pa lang ulit ang ating mga guppies, hindi pa ako naglilipat-lipat. So yun, may mga fry na rin yung isang trio natin dito ng albino full red. Sa mga nagtatanong, no, wala pa akong ina-out ng mga isda ngayon, lalong-lalo ng mga guppies, dahil napakabilis maubos pag nag-out ako. Lagyan natin ng, ano to, parang may buto pa dito ng kung ano. Yan, nandito yung mga mail ko na AFR. So sa mga naghahanap guys, no, kung ano lang yung available na pinopost ko sa aking Facebook page na Hendrix Backyard, yun lang yung available talaga sa akin. At pag naubos agad yun, ubos na talaga agad. Dahil nga, mas mabilis magbenta kaysa magparami. So, yan ang lagi nyo tatandaan guys, no? 2-3 months yan pinapalaki. So, napakatagal talaga ng proseso niyan. Tapos, bibilin lang yan sa loob ng 1 linggo, maubos na agad yan. So, ayun, meron pa tayo dito mga, ano ba tawag dito? Yung mga walang katapusang swordtail natin. Ilang taon na tong swordtail na to? At hindi siya nauubos-ubos at kuha lang ako ng kuha dyan pag may bumibili dyan. Tapos dito sa isang pool natin, nilagyan nga natin to ng 5 piraso dati to. Nilagyan na natin to ng 5 pirasong tuxedo koi guppies kung saan nandito pa rin yung 5 malalaki na yon. Tapos meron na siya maliliit, may mga fry, may mga juby, halo-halo na yung size nila dyan. At kinukuha ko yung mga ready na para ibenta. So noong nakaraan nga kumuha tayo ng 2 pair dito. At ngayon, sa tingin ko wala pa akong makuha dito. At hinihintay ko kasi magpula yung mga ulo nila. Kasi 'di ba yung mga koi guppies may pula sa ulo yan. So, late kasi lumalabas 'yon. So, pag lumabas na 'yon, kinukuha ko na sila no. Pero pag wala pang kulay, hindi ko pa kinukuha diyan. So, mas mabilis kasi lumaki talaga yan diyan. So, ako ng So, doon na muna sila lalaki. Dito naman sa ating tab na 'to, nandito yung ating mga albino koi guppy. Isa sa mga magagandang klaseng guppy rin yan. At ang dami nag-aabang nito pero wala pa nga ang fry dyan. Dito sa kabila, nilagyan ko na ng ng breeding cage. At yun na nga yung nilagay natin, yung ating mga albino koi. At tignan natin kung may fry na tayong makikita. Meron na ba tayong, ayun guys, meron na tayong fry. So, 2 fry ang nakikita ko ngayon. 1, 2. So, nanganak na yung isang natin dyan. At may nakalabas na ating mga breeder. Yung mga breeder natin na yan, kunin natin. Ala, hinahabol niya yung fry. So, yun, no, may nakalabas at may nakalusot dito. So, tingnan natin kung malilipat natin yung iba dyan. At kailangan din natin lagyan ng halaman yan. Para hindi, may mga mataguan yung fry natin dyan. Sana sa susunod na pagbalik natin dito, marami na tayong fry ng mga albino guppies natin, mga albino koi, tsaka mga tuxedo koi. So, ito naman ang sinisipat natin ngayon, yung ating crayfish. Kung saan meron siya mga eggs. At yun, pulang-pula na yung kanyang eggs, no? Nakita nyo ba? At ayun, no, hanggang ngayon takot pa rin ako humawak ng malalaking crayfish. So, hindi na natin ito hahawakan. Subukan na lang natin sipatin kung makikita natin kung nag-hatch na ba ang mga eggs. Pero tingin ko hindi pa yan nag-hatch. Dahil pag nag-hatch yan babalitaan ako ni Papa dito, no? Kasi nakikita niya naman yan. So, hindi pa siya nag-hatch dyan. At hindi natin makita. Minsan kasi makikita mo nasa katawan na yung iba gumagapang na. So, ngayon wala pa naman ako nakikita. So, hindi pa nga siya nag-hatch. Siguro, next week. Kasi matagal din mag-hatch yan Hindi lang naman 1 linggo, 2 linggo yan. So, by next week, balikan natin ulit yan. Tignan natin kung may mga mag-hatch na dyan. At
magkaroon na tayo ulit ng Craylings. Dito naman yung nilagay nating HB Blue. Ayan, yan. HB Blue pa rin. Ayan, nakikita nyo ba? Ang bilis eh. So ayan, pasensya na dahil mahirap talaga mag ano dito, no, kasi may reflection tayo ng sky at maliwanag. So ayan, maliliit pa naman yung mga HB Blue natin dyan. Dito naman yung ating mga red balloon platy. Ayan yung mga red balloon platy natin. At hindi pa ako kuha dyan dahil ang daming umorder sa akin ito pero ang bagal niya lumaki. So hinihintay pa natin lumaki sila dyan. Dito naman ay ang ating mga goldfish. Ayan yung ating mga goldfish. Konti na lang goldfish ko dito. Mga 40 pieces na lang siguro to. Ayan. So nag-iwan ako ng mga 40-30 pieces. At papalakihin natin sila dyan. 2024 na ako magbebenta. Tapos yun, napakaraming guppies dito. No? Sinakop na sila ng guppies. Pero yung guppies natin dito ay chops na dahil nga nag-mix na yan. Nag-mekos na yung breed dyan. Di ko alam kung saan galing yan. Bakit nagkaroon ng guppies dyan. So yan, i-reset natin yan pag nagkaroon ako ng oras. Pero hindi pa ngayon. So ayun, dito naman sa mga guppies natin dito, bilisan na lang natin to dahil naman kabisado nyo na naman to. Ito yung mga green cobalt natin noon pa na ilang taon na, napakarami pa din. At subukan natin pakita. Yan, may malaki, may maliit. Nasa batya lang yan, ilang taon na yan guys, hindi na uubos-ubos yan. Dito naman yung ating mga blue panda, pero silipin muna natin to, no, dahil ang hirap eh. Dito kasi dapat yan eh, yan, tas zoom na lang natin. So yan, yung mga green cobalt ko dito, ilang taon na to. Ito pa yung binigay sa akin ni Mitras Backyard nung nandun pa ako sa Pasita. Siguro mga 2 years na to. At hindi pa rin naubos. Simula nung nung nagawa tayo ng farm na to, nandyan na yung mga yan. At hanggang ngayon hindi pa rin naubos. Dito naman yung mga blue panda guppies natin, kung saan naglalakihan na rin talaga yung mga fry natin dito. At ang dami nito. Ang dami nitong mga string algae. Ayan, mga hair algae. Tinatanggal ko yan kasi pag sumasabit yan yung mga fry, yun, di sila nakakagalaw hanggang sa mamatay na sila. Kaya kailangan inaalis din yan. Yan ang mahirap pag may potos ka, may potos tuloy. Pag mayroon kang hornwort na plant, nagkakaroon ng ganyang hair, string algae. Linisin din natin to. Ito naman isa, yung blue panda guppies pa rin to. At ito yung mga malalaki na. So dito kumuha ako ng mga juvie size na nakaraan at yun na yung mga binibenta ko ngayon. At meron nga pala akong available na mga blue panda guppies, no, para sa mga nagtatanong dyan at interesado dyan. Meron akong binibenta blue panda guppies, per lang tayo, no. 100 pesos ang isang pair. Kung gusto niyo mas maraming male, mas okay sa akin. Pero female kasi limited lang. So 100 per piece 50 pieces. Dito naman yung ating mga red balloon platy, kung saan ito yung pinakaunang natin, no? Ito yung pinakaunang nating community dyan. At dyan dumadami yan. At ang dami pa ring fry ngayon. Ayan, kung makikita nyo, napakarami pa ring fry niyan. Kinuhanan ko na ng malalaki yan at nilagay ko na sa pan, pero ang dami niya pa ring fry. Dito naman albino full red na maraming fry. Ito yung albino full red ko na marami talagang fry. Itong tab na to, siguro mahigit 50 yung mga fry dyan. Dahil malalaki yung mga female natin dito, talagang mga 2 inches yan. 3 female, 3 male din. Bali 3 pairs yan. Dito naman yung blue panda natin, hindi na natin pakita. Tapos yung green cobalt natin dito na nakaraan, hindi pa rin natin makita dahil nga masyado nagre-reflect yung yung liwanag nung Ayan, marami reflection, so hindi nyo makikita nga. Pero yan, hindi ko pa kinukuha na itong green cobalt na to kasi itong itong batya na to, dito ako madalas kumuha dati. So ito yung naubusan na halos ng laman. Tapos yung crayfish natin, nandito pa rin yung trio. Meron pa akong trio dito na hindi na natin titignan yan. Dito yung ating red balloon platy, kung saan kinuha ko na rin yung malalaki dyan. Pero marami akong fry na tinira dyan. Ayan, puro fry yan. Siguro mga hundreds yung fry dyan. At parang may nakikita akong, meron na naman ako nakikitang gapi dyan. Bakit ang dami kong gapi dito? Nagkalat na. Dito yung ating AFR. Tignan natin kung meron pang pa nangyari sa mga AFR na yan. Dahil noon ko pa iniintay ng mga anak to, pero parang tingin ko ang bagal nilang mag-anak dyan. O kinakain ba nila yung kanilang mga fry. Kagaya nito mga to, ang lalaki na ng mga nito, ang lalaki na ng mga breeders. Ayun, ang lalaki na, ang tataba na ng mga female. Pero wala akong nakikitang fry. Siguro na buwelo lang yan kung kailan sila mga anak. So hintayin na lang natin. At wala naman tayong magagawa dyan. Kundi hintayin na lang kung kailan sila magda-drop ng kanilang mga fry.
Dito naman sa tab na to, nung huling tingin ko dito, meron tong mga fry eh. Tingnan natin kung nandito pa yung mga fry. So ayan, meron din ako dito parang 5 piraso, 3 female, 2 males. Tapos may mga fry na ako nakita dyan nung nakaraan. So tingnan na, ayun, may nakita na akong fry. Ayan, nakita nyo ba guys? May mga fry na to, pero hindi ganun kadami. Siguro mga 10 lang to. Pero at least, di ba, meron na, at least, alam na natin na dumadami sila. So, ayan, hinayaan ko lang sila dyan. Hayaan mo lang dumami yan. So, ayan muna yung update natin ngayon guys. At ayun, maraming salamat sa mga nanood. Gawa ulit tayo ng video pag nagka-oras tayo, no? At ayun, follow na lang kayo sa aking Facebook page at subscribe na lang kayo dito sa channel to kung di pa kayo nakaka-subscribe. Peace out!